kamera sa kanan. Pag sinabi niyang sulit, tiwala ka na. Review na diretso, hindi gawa-gawa. Sa likod ng visor, may tanalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa... Okay, good morning mga idol. Dito nga pala tayo sa Santa Cruz, Zambales, Skygo. So, alam ko ito yung EFI na mga idol. So, matipid na sa gasolina to mga idol, no? So, pang araw-araw, napaka-basic lang dahil automatic transmission. Unahin natin dito sa kanyang unahan mga idol. Makikita natin na meron po siyang similarities kay Honda Beat, no? Version 3, no? Ang ganda, oh. Ayan, meron papangil siya dito. So, LED po ang gamit nito sa kanyang signal lights. Sa kanyang headlight naman is LED na rin po mga idol. Tapos dito naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng telescopic fork. Okay, disc brake naman para sa kanyang braking system. With 2-pot caliper na may sukat na gulong na 80/90-14. Tapos ito mayroon siyang ito, rubber boost, no, sa kanyang suspension. So mags din po ang gamit nito. Alright. Suspension naman dito sa likuran, makikita natin na single shock absorber, drum brake po para sa braking system. Mags po ang ginamit nito na may sukat na gulong na 90/90-14. Tubeless po ito mga idol, pati dito sa harapan. Tapos dito naman yung kanyang, okay, sa likuran ay gumagamit po siya ng LED mga idol. Tapos LED din sa kanyang signal lights. Okay, dito. Then, pagdating naman sa kanyang muffler, ito. Ang cover ng muffler nito mga idol is stainless steel mga idol. Tapos air cooled po ang gamit nito. Ito yung kanyang fan. Alright, air cooled siya. Pero ang kagandahan nito, EFI na siya. Meaning, fuel injection na siya. Ayan, Blink 150 EFI. So 150cc na po siya mga idol. Yan. Napaka-compact ang disenyo nito, para siyang Honda Beat talaga mga idol. Then dito naman yung kanyang crankcase niya mga idol, no? So wala na po siyang traditional na padyakan. So meaning malakas na kuryente na ang dulot nito mga idol. Tapos ito yung kanyang airbox. So sa taas naman mga idol, makikita natin na digital na po ang kanyang panel. So makikita natin yan. Ayan. Digital na po ang kanyang panel. May mga indicator din siya, no? So napaka-astig at formado na rin. Sa naman, buttons naman, meron po siyang high and low with passing light, turn lights, busina. Sa kabila is on and off ng headlight, then electric starter button. So ito yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever para sa likuran naman mga idol. At ang kagandahan dito, meron po siyang pa-carbon lodi dito sa kanyang handle, no? Sa harapan. Yes sir. Tapos ito naman din is ibang texture niya, oh. Yan. So ayos na ayos. So ang kagandahan nito, meron para siyang USB charger area na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Ayan. So USB charger meron na po siya. Tapos ito yung kanyang utility packet, yung isa malaki, yung isa makipot. Tapos ito naman yung kanyang susian. Okay. With shutter lock na po siya mga idol. And seat opener. Tingin ko. Alright. So, ito pala yung seat opener niya mga idol. Dito. Okay? Tapos, meron pa rin siyang utility hook mga idol. Check natin dito. Wala siya dito. Dito lang sa harapan. Okay? Flat footboard niya mga idol. Ang ganda. May anti-slippery pa siya mga idol. Oh. Tapos, tingin ko nandito yung kanyang baterya. Alright? Parang sa Honda Click saka Honda Beat. Okay? Tapos, ito naman yung kanyang upuan. Buksan natin. Yan. Buksan natin mga idol yung kanyang upuan. Ayan. Ito yung style ng kanyang cover. So, dalawang texture, isang plain, isang rough. Okay? So, napakaganda. Solid yung ginamit niya rito sa kanyang upuan. Okay? Makapal. Very compact lang talaga mga idol, no? Hindi katulad ng ibang 150cc. Okay? So, ito ay very compact. So dalawa pa lang yung nito, isa 150, yung isa naman Blink 125 naman to, no?
tingin ko ito ay hindi pa siya F5. Then ito naman yung kanyang compartment niya mga idol, malapad na mababaw. Okay? So dito naman yung kanyang refiller na mayroong alulod system mga idol. Okay? Uy, may gas pa. Gas nga. May ready to use na siya. Okay? Just in case na mabenta na siya, ready na siya i-drive. Okay? So yan yung Skygo Blink 150i. Check natin ang presyo niya mga idol, no? Kung pasok ba ito sa budget nyo. Let's go. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo mga idol. Yes sir, ito na po. So Blink 150 meron po siyang 75,000 pesos. Yan. So may down payment siya na 3,000 pesos. Ayan po yung mga terms niya mga idol. Okay? So rebate yan, 200 pesos yan kung maaga ka or due date ka magbayad. Hajimoto Vlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Hajimoto Vlogs, tunay na sundalo ng kalsadang malaya para sa Pilipino. Hurog ng bundok o gitna ng lungsod, motorsiklong sinasakyan parang alon ng Diyos. Lupang may alikabok, silaw ng araw, lahat ng yon ay paisong kanyang pinapakita. Bawal ang huga, hurog ng bundok o gitna ng lungsod. Good morning mga idol. Dito na naman tayo sa Rosie Masinloc branch. At nanggugulo na naman tayo dahil meron tayong nakitang motor dito na pang araw-araw. Okay? Pang araw-araw gamitin at kahit saan man dalhin ay pwedeng-pwede. So ito nga pala si Rosie Quest 125, no? So makikita natin sa kanyang figure parang meron siyang concept na SkyDrive Sports 115, no? Yun siya itsura niya. Okay? So tingnan natin, no? Unahin natin sa harapan mga idol, makikita natin na parang meron siyang visor dito. Okay? Black, then white. So ang kulay nga pala ng kabuuan nito is white, then black. Okay? Tapos mayroon siyang mga detail na color yellow. Like ito yung mga sticker niya, Rosie. Then nakalagay dito 125, Rosie again. Okay, sa kabila naman, Rosie. Ay, good morning sir. Good morning. Okay, pagdating naman dito sa kanyang body sa unahan, ay makikita natin, meron po siyang patornilyo dito. Hindi ko alam kung anong use nito, but anyway, baka useful yan, okay? Tapos dito naman, is makikita natin na merong kulay black cover para sa kanyang headlight. At ang kagandahan dito mga idol, projector light na ang gamit nito sa kanyang headlight. Tapos may mga daytime running light siya dito mga idol. Pagdating naman sa kanyang signal lights is ordinary peanut bulb yan. Okay? Tapos pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po ito ng telescopic fork with Rosie sticker yan. Tapos pagdating naman dito sa kanyang preno is disc brake, 2-pot caliper. And then naka-mags po siya mga idol na may suka na gulong na 70-90-14. Okay? Tube type po siya mga idol. Mapunta naman tayo sa likuran mga idol. Makikita natin na very sharp ang edges ng kanyang tail light. Okay? Yan no. Very sporty no. So ang gamit nito para sa kanyang tail light is ordinary bulb, then peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Tapos nandito naman yung kanyang reflector light, dagdag safety sa daan. Tapos andito yung kanyang back fender na may naka-intact na plate holder. At ang suspension naman para sa likuran is naka single shock absorber, drum brake naman para sa braking system. Mags po ang ginamit nito mga idol, na may sukat na gulong na 80-90-14 at tube type pa lamang ito. And then pagdating naman sa gilid natin mga idol, side profile naman tayo mga idol, makikita natin scooter na scooter, simpleng scooter pero malakas, 125. Okay, andun yung crankcase niya mga idol at yung kanyang airbox. At ang kaganda nun, meron po siyang kickstarter. Ayan, na kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo is pwede mo siyang padyakan. Okay, tapos nandito yung pillion footrest na chrome ang kanyang kulay. Tapos may pa-carbon lodi dito. At meron siya dito yung sticker na Quest Carbox. So dito naman sa kabilang gilid mga idol, makikita natin very sporty ang kanyang muffler na may cover na plastic, no? Then may pa-chrome pa siya dito. Okay, ang ganda tignan. Tapos dito naman yung tire hugger niya mga idol para sa talsik putik doon sa kanyang mga makina. Okay? Tapos nandito yung fan niya para sa cooling system niya.
dahil gumagamit ito ng air-cooled para sa pagpapalamig ng makina. Okay, bandang taas naman tayo mga idol. Gumagamit po siya ng manual speedometer, tapos meron po siyang fuel gauge. So napakasimple lang. Tapos may mga indicator na high and low, then turn lights. Okay, simple lang, no? Tapos sa kanyang buttons naman, high and low, busina, then turn lights. Tapos meron siyang kill switch, then on and off ng headlight, then electric starter button. At pagdating naman sa kanyang controls, meron siyang throttle control with brake lever sa unahan at hand grip with brake lever para sa likuran. At ito nga pala is automatic transmission, no? Na kung saan gumagamit ng CVT drive. Okay? So, bagay na bagay sa baguhan o lady rider mga idol. Gas and go lamang to. Pagdating sa kanyang mga convenient features, unahin natin yung susian. So, traditional ordinary key. Okay, na mayroong function na on and off, then lock. At meron siyang dalawang bulsa dito mga idol. Kasya yung bottled water or anything na medyo maliliit lamang. Tapos dito naman meron po siyang helmet hook o sabitan ng mga pinamili. Yan, napaka-useful nito. At dito naman meron po siyang flat footboard na kung saan hindi lang comfort riding experience, kundi pwede mo siya paglagyan ng kung ano-anong bagay or baggage mo. Dito nga pala naka-intact yung kanyang susian para sa underseat compartment. Okay, subukan natin. Sa upuan niya mga idol, makikita natin na rough siya. Tapos simpleng tabas lang. Okay? Matibay naman yung cover na to, makapal siya. Okay? So yun, simple lang siya, okay? Then buksan natin yung compartment. Okay, yan yung compartment niya mga idol, no. Maliit lang naman siya kasi meron siyang battery compartment dito. So kasya naman kahit papano yung baon mo sa sandwich, bottled water na 500 ml or 250 ml, pwede na rin. Tapos nandito naman yung kanyang gas tank na walang alulod system. Okay? So dito lang siya pupunta-punta. Okay, but anyway, okay na rin yan. At syempre yung grab board niya, no? Okay? So yun. At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height at comfort pagdating sa riding experience mga idol. So maliit lang siya mga idol, no? So pang daily use lang talaga kung gusto natin ng motor na magaang, madaling imaneho. So pang araw-araw, pang long rides din. Pasok itong Rosy Quest 125. So I'm 5'4" in height mga idol. Makikita natin na lapat ang aking paa mga idol, no? Walang problema, no? Kung mas maliit ka pa sa 5'4", wala din problema to mga idol, no? Kayang-kaya dalhin. At pagdating naman sa maneuver mga idol, makikita natin na napakagaang. Yan, no? Okay? Pang lady riders at pang baguhan din mga idol, no? Then pagdating naman sa comfort niya mga idol, kung pang araw-araw man to, napakalit ng kanyang body frame. So pwedeng isingit-singit at ipasok-pasok sa daan mga idol. And then sa long rides naman mga idol, makikita natin na upright position naman ng kanyang handle, hindi nakakangalay sa likod kung sakaling mahabang biyahe ang trip mo sa buhay. At pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Rosy Masinloc branch mga idol. Ang Quest SC125 ay may cash na 50,000 pesos. Para naman sa 3 years, 2,450 ang kanyang monthly installment. Okay? Kasama po siya sa promo na no down payment. So, kailangan mo lang magbayad ng first month niya na 2,450 at meron itong rebate na 300 pesos mga idol.